At makapakinig kay Felipe. Nadaan sila sa batis. Anong sabi ng batis? Na anupat ang batay mabuhay. Ngunit ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paroroon sa kanya. Ngunit siya'y hindi nababalik pa sa akin. Ibig sabihin, nalalaman ng hari si David na magkikita silang muli ng kanyang anak pagdating sa langit, sapagkat gaya ng aking sinabi sa mga sanggol, musmos, sa mga taong katulad ni Caleb Joshua na walang capacity, walang faculty to decide for themselves, sa kanila nauukol ang kaharian ng langit. Pero yayamang nagpasya ang inyong ama. Gusto niyang magpabautismo. Sino ako para tubulan ang mabuti niyang layunin? Kagaya ng sinabi noong at makapakinig kay Felipe, noong sila'y makapag-aralan ng kapalit, nadaan sila sa batis. Anong sabi ng batis? Na upang ako ay iyong bautismuhan. Kaya kapag dahil binautismuhan ang bating, ganyan ang kalagayan ng kapatid ng Caleb Joshua. Kaya I am very proud of you. And I am very proud of your parents and grandparents, sapagkat sa iyong kalagayan yan, minarapat nilang maging bahagi ka sa banaldagang paligid. Kaya nandito tayo ngayon upang sila ay bautismuhan. Pero mga kapatid, ayaw namin na kayo ay pumasok sa isang gampanin na hindi nyo lubos na naiintindihan at nauunawaan. Kaya bago tayo magpatuloy, kinakaya pwedeng sumamba ka na lamang ng sumamba. Sapat na yun, mga kapatid. Bakit pa kinakailangan ng bautismo? Paano ang tamang paraan ng pagbibinyag, mga kapatid? Sapagkat kung tayo'y magiging mapagmasid, mapapansin natin na ang iba't ibang relihiyon may iba't ibang kaparaan ng pagbibinyag. Ang iba'y naglulubog, ang iba'y nagbuibisik, ang iba'y binubuhusan lamang ang ulo, ang bumbutan, ang iba'y pinapatungan naman ng kamay. Paano ang tamang paraan ng binyag? At pagkatapos doon, sino ang dapat binyagan? At ano ang banal na responsibilidad ng lahat ng taong binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon? Ang mga tanong niya, ang isa-isa nating sasagutin sa patuloy nating pagtalakay ng bagay o paksa na banggit. Pero bilang unang katanungan, hindi ko nakakabaan ito. Tanong-sagot na lamang ating magiging pag-aaral para maging madali itong maintindihan. Unang tanong, bakit tayo kailangang magpabinyag o magpabautismo? Sagot, sa aklat ng Mateo, sa pangkating 28 at ang talatay 11, payagan ninyong basahin ko ang talatang nabanggit. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo. Ang nagsasalita sa talatang ito, walang iba kundi ang ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang kanyang kausap, walang iba kundi ang kanyang mga apostol. Ito ay kanyang sinabi bago siya umakit sa langit. Bago siya umakit sa langit, nag-iwan siya ng mahigpit na bilin
Mahigpit na utos sa kanyang mga apostol. Ano ang kanyang utos? Dahil dito'y magsiyaon kayo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismohan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Therefore, go and make disciples of men, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo. Sa makatwid, sa talatang ito, dalawang kahalagahan ng binyag o bautismo ang ating matutunghayan. Una, mahalaga ang magbabautismo. Bakit? Dahil utos ito ng Diyos. At sapagkat ito'y utos ng Diyos, dapat mong tuparin. Sapagkat pag hindi mo tinupad, ito'y kasalanan. Yan ang unang kahalagahan ng binyag. Ikalawa, mahalaga ang binyag sapagkat sa pamamagitan daw nito ang isang tao magiging disipulo ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin? Iho, bitawan mo ang iyong cellphone. Ano bang ibig sabihin ng disipulo, mga kapatid? Tagasunod. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging disipulo, maging tagasunod. You cannot call yourself a Christian unless you are baptized. Therefore, if you want to be a Christian, kailangan mong magpabautismo. Naintindihan mo yun, inaanak? Naintindihan niyo yun, mga mahal na kapatid? Tapos inyo ang inyong kami. Aking kayong tatanungin, sasagot kayo ng maliwanag. Pagkat ang wika ng banal na kasulatan, ang inyong oo ay magiging oo. Ang inyong hindi ay magiging hindi. Upang huwag kayong mga hulog sa ilalim ng hagyo. Nangangako ba kayo na kayo'y
Mga kapatiran yan. Mga kapatiran yan. Ako'y bumabati sa inyo ng kapayapaan. At tayo po ay magpapatuloy sa ating gampanin sa umaga pong ito. At ngayon po ay nakatapos tayo ng pagkakataon na sila ay ganap na mailubog sa tubig at magampanan ang isang bagay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Walang iba kundi ang Santo Bautismo. Pero bago natin ganap na tapusin ang ritual na ito sa araw na ito, ibig namin kayo ay patuloy na paalalahanan. Ibig namin patuloy na maging maliwanag sa inyo, partikular sa inyo, Jensen, Rox, Zach, Caleb, Jeno, 30, Alicia, ang mga bagay na hanggang sa huling pagkakataon magiging habilin namin sa inyo. Sapagkat kayo ngayon natatali sa isang pananagutan. Bagaman natapos, nailubog na kayo, baka sasabihin ninyo, tapos na ang misyon, tapos na ang pag-aaral, wala na tayong gagawin. Nagkakamali kayo. Ang sabi nga niya po sa San Pablo, ang pagkasumpong ng katwiran, ito pa lamang ang magiging pasimula. Mag-uumpisa pa lamang tayo. Mag-uumpisa pa lamang kayo. Ibig sabihin, ito ay isang pananagutan gaya ng sinasabi sa Biblia, this is a lifetime commitment habang buhay ito. Hindi ito para bukas. Hindi ito hanggang sa isang linggo. Hindi ito sa kabilang buwan. Hindi ito by next year, ayaw nyo na. Kundi kayo ngayon, bilang bagong mga nilalang, mga bagong lingkod ng Diyos, natatali kayo sa isang kautusan. Natatali kayo sa isang pananagutan na ang pananagutan yan, huwag ninyong papabayaan at tungkulin nyo bilang mga lingkod ng Diyos. Hanga ko sa inyong kabataan, kasi ang babata nyo pa. Pero pinili ninyo ang pag-asa at pananampalataya, magpalayo kayo ng Diyos. Pero lalo at magiging higit na karapat-dapat ito kung seseryosohin po ninyo. Kaya at sabi ng Biblia, ang wika niya po sa San Pablo, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong padaya. Ang Diyos, hindi napabibiro. Maaaring sa atin ito, isang bagay na simple, inunubog, isang bagay na ordinary, tapos na tayo. Nag-iis kayo, ay ito na kayo ngayon, ganun lang kasimple. Pagkatapos ito, uwihan na tayo by next month or by next week. Sa susunod, wala na tayo magiging ganitong gampanin kasi isang beses lang ito. At sa isang beses na ito, ang pananagutan nasa salalay sa inyo. Ibig sabihin, kailangan yung seryosohin. Ibig sabihin, sa pagseseryoso niyo, magiging tapat kayo. Ibig sabihin, ito hindi isang bagay na kapag tinamat kayo, ayaw niya. Ito ay hindi isang bagay na kapag ayaw ninyo, hindi nyo nagagawin. Hindi ito isang bagay na kapag dating ng araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng paglilingkod, pag na gusto ninyong gumala, gagala kayo, iiwanan ninyong paglilingkod. Hindi ganun ito. Pansinin ninyo mga magulang ninyo. Pansinin ninyo mga kamag-anak ninyong miyembro sa loob ng iglesia nito. Ang pananagutan nila, ang paghahanda, pagkatalaga nila, magiging ganun na rin kayo. Magiging ang kalagayan ninyo, kalagayan namin. Pinagkakandaan, sinisapat sa tungkulin ito, hindi nyo pababayaan. Hindi kayo magkukulang. Kung pinapangako niya, sagot, opo. Pagpalain kayo ng Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, at tayo po'y nagtatapos
At sa ating pagtatapos, awit tayo ng isang bilang sa ating mga Pinoy. Mananalangin tayo sa Panginoon, pakiusapan tayo, o pangunahan tayo ng kapatid na Helen. At pagkatapos po ay Doxologia at tatanggapin natin ang paspas ng Panginoon sa pagkasangkapan po sa ating tagapangasiwang kapatid na Joke at kapanaw sa Etiopilo Orabeta. Magalang tayo sa tayo